Guro. Ano na naman, minamahal kong estudyante. Guro, halika't tingnan mo ito. Guro, ang isang taong hindi mo natapos na gawain. Natapos ko sa loob lang ng 1 linggo. Talagang hindi ako nagkamali. Minamahal kong estudyante. Sumunod ka sa akin. Guro, ituturo mo na ba sa akin ang mas mataas na antas ng mahika? Salamat, Guro. Estudyante. Isara mo ang iyong maliit na bibig. Humayo ka at harapin ang iyong guro. Huwag mong sisihin ang iyong guro sa pagkuha ng iyong kapangyarihan. Ikaw ay walang sinulid ng pag-ibig. Hindi mo nauunawaan kung ano ang pag-ibig. Guro, parurusahan muna kita sa pamamagitan ng pagpapababa sa iyo sa mundo upang maranasan ang pagsubok sa pag-ibig. Kapag naunawaan mo na kung ano ang pag-ibig, saka pa lamang, may babalik ang iyong kapangyarihan. Huwag mong sayanin ang tapat na hangarin ng iyong guro. Huwag kang mag-alala, Guro. Tiyak na tatapusin ko ang gawaing ito at babalik agad. Kunin mo siya mula sa probinsya at dalhin dito. Para sa kanya iyon, isang magandang kapalaran. Walang utang na loob. Nagpapakamatay. Sunian yan. Sasabihin ko sa iyo, huwag kang magpanggap na patay dito. At saka, kahit na mamatay ka, kailangan mo pa ring magpakasal sa pamilya Lo. Ang pamilya Lo ay isang kilalang at malaking angkan. Hindi natin kayang kontrahin ang pamilya So kung siya ay mamamatay. Yingzu, ikaw. Tatay, iyon ay si Luzie. Sabi nila hindi lang siya pangit, kundi isa pa siyang taong nakarete lang. Sa kama, parang patay na buhay. Tatay, ang kanilang pamilya ay isang pugad ng mga mabangis na hayop. Ako lang ang anak mong babae. Paano mo ako mapapayagang magpakasal doon? Wala akong pakialam. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal doon. Magpakasal. Ito na kaya ang tinutukoy ng guro ko na pagsubok sa pag-ibig. Parang hindi simple. Magpakasal. Buhay ka pa pala. Ikaw, huwag kang lumapit. Sasabihin ko sa iyo, sa aming pamilya Su, ikaw lang ang pinakamababang uri ng katulong. Kahit na maging multo ka, kailangan mo pa ring sundin ako. Kung ako ay magiging multo, mahahawakan mo pa ba ako? Ang mga multo ay parang lobo, lumilipad sa langit. Humarap ka pa sa akin. Hindi kita haharapin. Gusto ko lang itanong, kung ayaw mong magpakasal, pwede ba akong magpakasal? Mula ngayon, gagamitin mo ang pagkakakilanlan ng kapatid mong si Su Yingzu. Kapag nalaman ang totoong pagkakakilanlan mo, at nadiskubre ng pamilya Lo, hindi lang ang pamilya So ang maaapektuhan, mawawala rin ang buhay mo. Parang may pamilyar na pakiramdam. Siya ang pagsubok sa pag-ibig ko. Nakita mo na ang kalagayan ng anak ko. Kahit pilitin mong pakasalan siya, wala ka ring makukuha. Ang pamilya namin, ayaw sa pumipilit. Kung gusto mong umalis ngayon, Hindi ako aalis. Gusto kong pakasalan siya. gusto mong pakasalan ang anak ko. Matagal ko na siyang gusto ng palihim. Wala lang akong pagkakataong sabihin sa kanya. Ngayon na may pagkakataon akong pakasalan siya. Kahit hindi na siya magising, siya pa rin ang pakakasalan ko. Yung libro kahapon, manual sa paghawak sa mayamang biyenan, parang ganun nga ang eksena. Ang galing ko, ang bilis kong natutunan, ang mga bagay dito sa mundo. Mas masarap pa ito kaysa sa langit. Mabait na bata, kahit ganyan na ang kalagayan ni Zie, pinili mo pa ring pakasalan siya. Mahirap na sitwasyon para sa'yo. Ito ay maliit na tanda ng pasasalamat. Ayaw ko ng mga ito, basta't payagan lang akong manatili sa tabi niya. Hindi na ako kakain ng ganito karami sa susunod. Huwag mo akong paalisin. Aalis ako, pero pagkatapos ko lang malampasan ang pagsubok sa pag-ibig. Mabait na bata, kumain ka hanggat gusto mo.
Ikaw ang manugang ng pamilya Lo. Sino ang maglalakas loob na paalisin ka? Ngayong ganyan na ang kalagayan ni Zie, at hindi kanya masamahan. Kaya pansamantala, ang mga malamig na ari-arian na ito ang bantay sa'yo. Kailangan mong tanggapin ito. Ako, gustong-gusto ko ang prangkang bata na tulad mo. Kung hindi ka magigising, paano ko malalampasan ang pagsubok sa pag-ibig? Kung nadala ko lang ang mga mahiwagang gamit mula sa langit. Ayos sana, isang pildoras mula kay Lolo Laojon lang ang kailangan. Gigising ka kaagad. Pildoras. Sing-sing na pang espasyo. Mabuti naman. May pag-asa ka ng gumaling. Anong nangyayari? Baka namatay siya sa sobrang pag-inom ng eliksir ko. Ang bata naman, hanggang ngayon, inaalagaan pa rin si Zie. Mula ngayon, araw-araw kang magluluto ng Bloodbird's Nest para pampalakas sa manugang kong babae. Opo, ma'am. Ito, mainit-init pa ang bird's nest, inumin mo. Yun nga. Ano ito? Anong nangyari? Propesyon. Ikaw ang gumawa nito. Gumising na si Zie. Gising na siya. Bakit walang anumang senyales sa plot? Alam ko na, noong minsan, sinabi ng master ko, ang pinakamahalagang hakbang sa pag-aasawa ay ang pagtulog ng magkasama. Ngayong gabi, gagawin ko na iyon sa kanya. Madilim at mahangin ang gabi. Oras na para matulog siya. Ate, laro tayo. Malakas pala siya. Nakipaglaro na ako sa'yo buong araw. Ngayon, ikaw naman ang matulog sa akin. Ayoko matulog, gusto kong maglaro. Tulog tayo, okay lang. Kailangan kita. Gusto lang niyang matulog sa akin. Ganito pala ang ibig mong sabihin sa pagtulog. Ganito lang pala. Bakit ba lagi mo akong binibigyan ng pamilyar na pakiramdam? Bakit ba sa tuwing ang kapangyarihan ko ay kaunti lang ang naibabalik, hindi sapat para makalayo sa 50 metrong espada ng iba? Baka naman, mali ang posisyon ko sa pagsubo. Sa susunod, ibang posisyon naman. Alam ba niya ang sinasabi niya? Kuya, ate, nabalitaan kong nagising si Zie kaya agad akong umuwi. Nasaan siya? Ang taong ito, bakit naging ganito? Ang pagiging ganito ko. Hindi ba yan ang gusto mong makita? Siguraduhing malinis ang trabaho. Kahit papaano, nagising na siya. Sa wakas, may pag-asa na ang pamilya Lo. Mabuti at nakauwi ka. Dalhin mo ng madalas si Zie sa labas. Baka sakaling makakita siya ng pamilyar na mukha. At makapagbalik tanaw. Tama, ako na ang bahala dyan. Kuya, ate, kayo na lang kumain. Siguradong sasamahan ko siya.
Nakaligtas pa siya sa aksidenteng iyon. Nagising pa siya. Dapat nung nasa ospital pa siya, pinatay na natin siya. Kung talagang sira ulo siya, ang Lu Corporation, mapapasa akin din yan. Ang kinakatakot ko, nagpapanggap lang siyang tanga. Hindi naman siguro. Sabi nga ng doktor, nasira ang utak niya sa aksidente. Tingnan mo ang itsura niya, sobrang tanga na. Ha 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 ha. Kung nagpapanggap lang siya, hindi ako mag-aatubiling patayin siyang muli. Uminom ka ng tubig. Oh. Ang sama mo naman. Dalawang, pamangkin, pagod ka na siguro sa paglalaro? Tito, ipapainom ko sa'yo itong inumin. Hay, bakit iba itong inumin sa iba? Baka may halo ito. Ito ay espesyal na pinagawa ko, may halo nga, kaya iba talaga. Iba nga. Gusto ko rin uminom. Aray, manugang. Hintayin mo ang susunod, ito ay para kay Zie. Salamat, Tito. Gusto ko rin ng isang basong katulad nito. Aray. Aray. May wood. Ay naku. Ikaw. Tingnan mo nga. Umalis na ba yung wood? Umalis na yung uod. MS, Su, mukhang laso ng uod na ito. Dapat mag-disinfect ka agad, baka mamaga. Samahan kita. Ate, saan ka pupunta? Kotsikots. Hoy, 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 Zie, saan ka ba pupunta? Ayaw mo nang makipaglaro sa tito? Ninakaw niya yung kotsikotsi ko. Gusto mo ito? Madali lang. Halika. Gapang ka mula rito. Papabalikin ko sa'yo yung kotse. Tanga, hindi ka ba nakakaintindi? Gumapang ka na. Anong nangyari, Zie? Ayaw mo na ng laruan mo? Hindi pa pwedeng malaman ng mga tao na nagpapanggap akong tang. Gusto ko. Gusto ko. Natakot pa ako sa isang tanga. Hindi na siya ang dating Ginoong Lo. Anong kinakatakot ko? Bilis, tanga. Kung hindi, itong laruan mong kotse, kapag nangalay na ang paa ko, madudurog ito. Zie. Dapat kang gamaya sa isang aso, at dumaan sa pagitan ng mga hita ko. Papabalikin ko sa'yo ang laruan. At papabilihin kita ng 100 laruan. Totoo ba? Gusto ko ng kotsikots. Siyempre totoo yan, Zie. Halika na. Bilis, dumaan ka na. Bilis, tanga. Kung hindi, itong laruan mong sasakyan. Nanlalambot na ang paa ko, ay masisira na. Ha? MS? Su, pakiusap, dito ka muna sandali. Hindi ba dapat disimpektahan mo ako? Ganito lang kaliit na sugat, anong disimpektahan pa? Dito ka lang tumagal ng konti, okay na yan. Ayos lang, umuwi na tayo agad. Uminom pa ako kay Tio. Yung inumin na inihanda para sa akin. Sasabihin ko sa'yo ha, ngayong nandito ako, huwag kang umasang makalabas ng pintuang ito, mabuting pamangkin. Dapat kang gumapang na parang aso, sa pagitan ng mga hita ko, habang gumagapang, tumahol ka ng parang aso. Kung hindi, Tio, hindi na bibilhan ng laruan mong sasakyan. Presidente Lo, bilisin mo. Kung hindi ka kumilos, manlalambot na ang paa ko, at yung laruan mong sasakyan ay tatapakan ko. Mukhang tunay na naging tanga na. Ha ha ha, isang dakilang presidente. Nagkataon pang isang araw sa harap ko, ay lumuhad at tumahol na parang aso. Ha ha, Luzie, o Luzie.
Isipin mo, dati ikaw ay ang may hawak ng kapangyarihan sa Law Corporation. Isang makapangyarihang tao. Ngayon ay parang tanga na lang. Nakadapa sa lupa at tumatahol na parang aso. At humihingi pa ng tulong sa akin, sa iyong hindi mo naman pinapansin dati. Pero, ang itsura mo ngayon, ay tila nakalulugod tingnan, ha? Ano sa palagay mo, dapat ba nating i-record ito para sa kanyang magandang paggunita sa hinaharap? Ha 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 ha. Tama, tama, tama. Halika, tanga. Bilis. Gumapang. Tumahol na parang aso. Gumapang ka. Bilisin mo. Gumapang ka na. Jaye. Nandito na ako. Ate, Anong ginagawa mo sa sahig? kotse-kotsehan. Gumapang. Kunin yung kotse-kotsehan. Ay, manugang. Ganito kasi, tito, itong tuhod ko. Bumalik yung dati kong sakit, hindi na makagalaw. Kung hindi, hindi ako makakaharang dito. Oo nga, hindi namin inapis si Siye. Siya mismo ang naglupasay sa sahig. Mapaniniwalaan kaya niya yung kalokohang paliwanag na to? Ako ang nakatatanda. Basta't may maipapakitang dahilan. Hindi niya ako mapapahiya ng diretsahan. Tama. Ah, ganun pala. Kaya pala, Tito, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Parang hindi mo nakakayanin. Zaye, muntik nang hindi makayanan ni Tito. Sumama pa sa atin para maglibang. Nagprepara pa ng masarap na pagkain. Hindi na natin dapat istorbohin si Tito. Alam mo, Alam ko na. Sinong nagsabing hindi ko na kaya? Ang sinasabi mo. Tito, huwag mo nang pilitin, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, kaya kong gamutin. Marunong ako ng kaunti. Maliit na acupuncture. Huwag na, ang hirap-hirap. Hindi naman mahirap. Pamilya tayo. Talagang huwag na. Tara na, ang hirap-hirap. Ayos lang. Kaya ko naman itong sarilihin. Tara na. Hindi, parang, mali yung tinuturok ko. Manugang, yun. Bigla kong naramdaman na itong binti ko. Gumaling na. Kailangan kong sumali dun sa rehabilitation training. Mauna na ako. Isa talaga akong medical genius. Tulungan mo akong bunutin. Ay, dahan-dahan. Anong ginagawa mo? Hindi ba't pinatagal mo siya? Bakit ang bilis niyang bumalik? Hindi ko kasalanan ito, yung babaeng yon. Ang lakas ng kanyang katawan. Hindi talaga siya mukhang isang babaeng pinalaki sa ginhawa. Hindi karaniwan ang babaeng ito mula sa pamilya So. Yung tanggang pamangkin ko, mukhang gustong-gusto niya. Hindi pwede. Simulan natin sa babaeng So. Mapapaalis din sila sa kumpanya ko. Ito pala ang mall. Ang ganda. Binibini, kayo at ang binata ay pagod na rin siguro sa maghapong pamimili. Pumili po muna kayo ng damit na pamalit. Ako na ang maghahatid sa inyo pauwi. Ikaw ba yung doktor? Hindi po. Marami kang trabaho. Binibini, pumili po muna kayo ng damit. Naghihintay po sina Ginoong Lo at ang Ginang para maghapunan kayo. Hintayin mo ako dito. Sandali lang, tapos sabay tayong uwi para kumain. Kumusta ang kumpanya kamakailan? Pagkatapos ng aksidente ninyo, gustong hatiin ng mga matataas na opisyal ang kumpanya. Malaking pagsisikap ang ginawa ni Ginoong Lo nang bumalik siya para pamunuan ang kumpanya. Bago niya napatahimik ang mga ito. Mahirap nga para kay tatay. Sa edad niya, kailangan pang pangasiwaan ang kumpanya. Bakit po kailangan ninyong magpanggap na tanga? Pati sina Ginoong Lo at ang matandang ginang ay hindi alam. Kung kayo po ang babalik, hindi na kailangang bumalik ni Ginoong Lo sa kumpanya. May kinalaman si second uncle sa aksidente. Hanggat hindi malinaw ang investigasyon, kailangan kong magpatuloy sa pagtatago. Gusto nyo pa lang. Sabay-sabay nalipulin ng mga uod sa likod nito. Hoy, paano yung binibini? Imbestigahan din ba? Susunga siya. Hindi na. Ito, pakibalot. Hindi niya kayang bilhin ang mga gamit dito. Yung damit niya. Kukunin ko. Ano nang ginagawa mo dito? Dapat maging mapili kayo. Huwag nyo papasukin ang kahit sino. Kung bababa ang antas ng tindahan nyo, wala nang gugustuhin bumili dito. Si Binibining Su pala. Tama po kayo. Tuloy po kayo sa loob. Anong hinihintay nyo? Hindi ba nyo narinig ang sinabi ni Binibining Su? Lumabas ka na. Ako ang tunay na Binibining Su. Suwing Su.
Anong ibig mong sabihin? Takot kang mapahiya kung paalisin. Kaya ginagaya mo ang pagkatao ko. Karapat dapat ka ba? SHH. Nakalimutan mo ba? Ang sinabi ni tatay, kapag napangasawa ko ang pamilyang Lu, ako na si Su Yingsun. Kung malaman ng pamilyang Lu, hindi maganda ang kahihinatnan. Nakalimutan mo na ba kung sino ka talaga? Isang dayuhan na naipamana na. Nag-aastang gumagamit pa ng pera ng pamilya. Walang binigay na pera ang pamilyang Lu sa'yo. Sobra-sobra ang binigay. Naiwan ko sa kwarto. Nagmamalaki, nakakahiya, gumagamit ng pera ng pamilyang Su para magpakitang gilas. Karapat dapat ka bang bumili ng mga ito? Umalis ka na, nakakasagabal ka. Inayos na lahat ni Ginoong Lo. Bukod kay second uncle, imbestigahan din ng iba. Ginoong Lo, kanina, habang nakikipag-usap ako sa telepono, narinig kong may gustong apihin ang binibini sa tindahan. Karapat dapat ka bang bumili ng mga gamit dito? Umalis ka na, nakakasagabal ka. Totoo, huwag niyong istorbohin ang negosyo namin. Manager, anong ginagawa niyo dito? May napakaraming importanteng bisita sa tindahan. Siyempre, ako ang dapat mag-receive. Sige na, paalisin niyo na ang mga walang pakinabang na ito. Palabas. Sige na, paalisin mo na agad ang mga walang pakialam na to. Sa labas. Lumabas ka na agad. Ano bang ginagawa mo? Ang kaba-kaba mo. Ito ay isang VIP ng aming tindahan. MS, Lu, pasensya na po. Ako po ang manager ng tindahang ito, at ako rin ang tagapamahala ng buong mall. Na ito, sinabi ng pamilyang Lo, ang buong mall ngayong araw, ay para lang sa'yo. Lahat ng mga bagay dito ay para sa inyo. Nagkakamali ka yata, paano magiging mabait sa kanya ang pamilyang Lu? Binibini, pasensya na po. Isinasara ang mall ngayon, para maghanda sa isang VIP, ang mga walang pakialam. Umalis na po kayo agad. Ako ang tinutukoy mong walang pakialam. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Humarap ka sa akin ng ganyan. Ako, Su Nian, ang galing mo. Hintayin mo lang. Ang gwapo. Madam, Ginoong Lu, nakahanda na po ang sasakyan sa baba. Madam, Ginoong Lu, siya si Lu Ziye. Imposible. Kung alam ko lang na siya si Lu Ziye, hindi ko dapat pinapalit si Sun Yanyan, na ikasal sa kanya. Akin lang si Lu Ziye. Dati, ayaw mo namang ikasal, kaya siniya niya nang pumalit sa'yo. Ngayon, nakapasok na siya sa pamilyang Lo. Anong magagawa natin? Kung hindi mo ako tutulungan, magpapakamatay ako sa harap mo. Hay, anak, huwag kang magpakabobo, tatay. Bakit mo pa kailangang manggulo? Sa pamilyang Lo na parang lungga ng mga mabangis na hayop, ngayon, nabalitaan ko na si Lucie, ay naging tanga na. Bakit ka pa magpapakasal doon? Kung malaman nila na niloko natin sila, ang magiging resulta, hindi natin siguradong kakayanin ng pamilyang So. Tatay, nakita ko na si Lucie. Hindi naman siya mukhang tanga. Baka epekto lang. Nang matagal na pagkakahiga, ang kanilang pamilya ay iba. Sa sinasabi ng iba, wala akong pakialam. Gusto kong pakasalan si Lucie. Ay, mahal. Ang magandang kasal sa pamilyang Lu, dapat hawak ng sarili nating tao. Si Sun Yanyan na yun, matagal nang hindi sumusunod sa iyo. Kung magtatagumpay siya sa pamilyang Lu, wala tayong mapapala. Pero, kung malaman ng pamilyang Lo na niloko natin sila, Basta mawala lang si Sun Yanyan, na yun, tapos palitan ang pangalan ni Yingzu. Sabihin nating siya ang aming anak, na pinalaki sa loob ng bahay, at bihira lumabas. Sakto para ituloy ang kasal ng pamilyang Lu at Su. Napakaganda ng anak natin. Tiyak na papayag ang pamilyang Lu. anak ko pa rin siya. Baka itong bagay na ito, kayong mag-ina na lang ang bahala. Madam, bakit ka biglang uuwi sa bahay ng magulang mo? Sinabi nila sa akin na namimiss nila ako. Pinapauwi nila ako para dumalaw. Madam, Siguro dahil hindi ako nakakakuha ng lakas nitong mga araw na ito. Pagbalik ko, siguradong matutulog ako sa kanya. nitong mga araw na ito, parang hindi ka maganda ang pakiramdam. Baka kailangan mong magpatingin sa doktor. Okay lang, gagaling din ako pagkalipas ng ilang araw. Hindi naman masyadong seryoso. Zhanggu Anjia, mauna ka na. Opo, madam. Ano ang gagawin ninyo? Kuya, dalawa sila, alin ang huhulihin? Ang tanga mo, syempre yung bata ang huhulihin. Madam, tumakbo ka na. Una, ayusin natin itong makulit. Kuya, parang yun ang kotse natin.
Ginoo, nadukot si Madam. Ano ang ginagawa ninyo? Ginoo, sila ang gustong magdukot sa akin at kay Madam. Pakawalan ninyo ako, may koneksyon kami sa taas. Si Lucien ba? Ang aming grupo ay nag-utos ng pagpatay. Akala mo makakatakas ka? Nasaan yung tao na dinukot ninyo kanina? Natatakot ka na ba? Hindi ko dinukot, at dinrive pa niya yung second-hand car namin. Si Lucien ba ang nag-utos sa inyo? Kami mga kidnapper, may professional ethics kami. Hindi ko sasabihin sa'yo. Tama. Hindi ko talaga sasabihin sa'yo. Ang Su family ang nag-utos sa amin. Ang Su family. Nanay, bakit wala pang balita ang mga tao natin? Ay, baka hinahabol pa nila ang mga bakas. Huwag kang mag-alala, pagkalipas ng ilang araw, makakapag-asawa ka na kay Luzie. Matalino talaga si nanay. May nangyari sa kanya sa daan pa uwi sa Su family. Kahit maghinala ang lahat, hindi nila tayo masisisi. Tama. Nandito na ako. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ikaw ang nagpabalik sa akin? Nakalimutan mo. Ako. May nakasalubong akong 2 human trafficker sa daan. Buti na lang nabasa ko ang 36 paraan para makatakas sa human trafficker. Ninakaw ko ang sasakyan nila at dinala ko pa rito. Mga walang kwenta talaga. Huwag magmadali. Ngayong bumalik na siya, nasa kamay na natin siya. 'Di ba? Ano mang mangyari sa kanya sa daan, wala tayong pananagutan, 'di ba? Dalhin niyo siya rito. Ninakaw mo ang asawa ko, at hinamak mo pa ako sa mall. Ang utang na ito, hindi pa natin napag-uusapan. Ngayon, hindi ka aalis dito ng buhay. Pupunta ba siya sa bahay ng Su ngayon? Opo, young master. Hindi pa niya alam na gusto siyang patayin ng pamilyang Su. Nako, nasa panganib siya. Ikaw, bumalik ka na sa normal? Ang pagbalik ko sa normal. Huwag muna sabihin kanino man. Opo, young master. Ihanda mo ng sasakyan para sa akin. Opo. Aray, ang sakit. Ang saksak na ito ay para malaman mo ang iyong katayuan, Yingzu. Siguraduhing malinis ang pag-aayos. Sige. Gugupitin ko ang lahat ng laman ng katawan niya para mas masahol pa sa kamatayan ang maramdaman niya. Gusto mo talaga akong patayin? Yung tipong mamamatay talaga ako. Akala mo ba naglalaro lang tayo? 2 beses mo na akong sinampal. Ayoko na ayoko sa mga nagsasampal sa akin. Anong problema kung sinampal kita? Pahihirapan pa kita. Para mas masahol pa sa kamatayan ang maramdaman mo. Mamatay ka na. Sino nang may lakas ng loob na galawin ang asawa ko? Sino nang may lakas ng loob? Ikaw. Ikaw na bata. Hinampos mo ang anak ko. Kayong dalawa ang unang nanapak. Siyempre, tatapatan ko. Quits na tayo. Pinagtripan niyo ang asawa ko. Kami ang biktima dito. Zie, siya ang nambuli sa akin. At ako talaga ang iyong. Yingzu. Wala akong pakialam sa gusto ninyong gawin. Kung muling sasaktan niyo ang asawa ko, gigibain ko ang buong pamilya Su. Gigibain. Bata. Maria, bakit hindi mo ako pinagsalita kanina? Kung malaman niya na ako talaga ang asawa niya, tiyak na tutulungan niya ako, Yingzu. Hindi mo talaga pwedeng sabihin yun. Hindi mo ba napapansin na ngayon, ang kakaiba niya? Itong batang ito, biglang naging napakalakas. Kailangan nating magplano ng maigi. Mabait ka, makinig ka. Ay, normal ka na. Hindi ka na tanga. Huwag ka nang lumabas mag-isa sa susunod. Kung hindi ako, agad nakarating. Alam mo ba na? Tama. Hindi ko alam ang timpla ng lakas ko. Kung hindi ka dumating, siguradong. Buti na lang kanina, nakainom ako ng gamot na pambihira. Nabawi ko ng kaunti. Kung hindi talagang mamatay ako ngayon. Yingxiu. Nag-aalala ako sa'yo, huwag ka nang lalabas mag-isa sa susunod. Huwag ka nang pumunta sa bahay ng mga Su. Sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. CJ, nag-alala ka.
Uwi na tayo. Yingzu. Paano posible na ang isang tao ay magkaroon ng ganito kalaking pagbabago? Baka hindi siya si Su Yingsu. Ayaw mo ba na tawagin kitang Sir? Ano ang gusto mong itawag ko sa'yo? Tawagin mo akong Nyan-Yan. Sa mga susunod kapag walang tao, ganito mo ako tawagin. Ito ang sikreto nating dalawa. Gets. Tara. Uwi na. Si Nyan ay tiyak na, natatakot na mabuko ang tunay niyang pagkatao, at mapalayas sa pamilya Lu. Ang mga magulang ko at ang pamilya Lu, lalo na yung mga matatandang konserbatibo, napaka-importante sa kanila ng reputasyon. Kailangan kong tulungan si Nyanan na itago ito. Buti na lang hindi ko itinapon ang aking immortal pill. Ibig sabihin, buo pa rin ang immortal pill. Tapos na ang pagsusuri. Huwag kang mag-alala. Noong nakaraang beses na natulog ako kasama niya, kaunti lang ang nabawi kong kapangyarihan. Baka kasi, hindi pa siya ganap na gumaling. Tiyak na ganun. Kailangan ko ulit siyang matulugan ngayong gabi. Dahan-dahan kong mararamdaman ito. Gusto kong subukan ulit. Subukan ng ano? Subukan. Ikaw. Matulog ka kasama ko. Gusto kong subukan kung ang kasalukuyang mong sarili ay kaya pa ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko. Matulog ka kasama ko. Sa pagkakataong ito, gusto kong magpalit ng iba't ibang posisyon at maramdaman ng mabuti. Kung magpapatuloy ka pa, hindi ko masisiguro kung ano ang gagawin ko. Ayaw mo bang matulog kasama ako? Ako. Ayaw mong matulog? Matulog. Ziye. Anak. Ziye. Anak. Mabuti naman. Gumaling ka talaga. Pasensya na. Tatay, nanay. Nag-alala kayo dahil sa akin. Basta gumaling ka na. Noong una, espesyal ang kalagayan ni Ziye. Hindi pa nga kayo nakapagkasal. Kaya ngayon, habang pinamamahalaan ng tatay mo ang kumpanya. Kayo naman, mag-asawa, magpakasal na kayo. Tapos mag-honeymoon kayo, sikapin ninyo, na magkaroon ako ng apo. Saan naman ako kukuha ng apo? Siyempre, ikaw at si Ziye. Maria. Muna, ipagpaliban muna natin ang kasal. Ayaw mo na ba siyang pakasalan? Anak. Ang pamilya nating Lo. Hindi nagkakaroon ng ganoong lalaki. Hindi, tatay. Gusto ko munang bumalik sa kumpanya. Kailangan kong bilisan, bawiin ang mga nahiwalay na shares ng kumpanya. Kahit ma-expose ang tunay na pagkatao ni Nyan-Yan, kaya ko pa ring protektahan siya. Gilo. Mga executive ng kumpanya, naghihintay na po sila sa conference room. Nandito rin po si Tio Ziye. Tara na. Sa tingin ko, nitong unang kalahati ng taon, ang kumpanya natin. Maganda ang kita. Salamat sa inyong lahat. Magandang araw po, Gilo. Ziye. Tio, Tio. pulong ng head office. Hindi bagay na narito ka. Narito ako para i-report ang proyekto ng branch. Dati kasi, direktang kay kuya ko nakikipag-ugnayan. Ngayong bumalik na ako. Sumunod ka sa aking mga patakaran. Isumit mo ang approval ayon sa proseso. Makikita ko ang progreso ng proyekto.
Pinag-aralan ko talaga. Adult version, Sleeping 18 Forbidden Books. Hintayin ko siyang matapos sa trabaho. Tapos practicing ko sa kanya. Pagkatapos ng love tribulation ko, aalis na ako. Binibini, may mga aasikasuhin pa po si Jilo. Baka po mainip kayo. Ito po ang imbitasyon sa Jade Convention. Jade? Kung gusto ninyong sumali sa Jade Gambling, pwedeng bumili na lang. Siya. Pagkatapos ng trabaho ni Jilo, sasanduan na po kayo. Jade Gambling. Parang si Luzie, sobrang concerned sa babaeng ito. Hello. Kumuha ka para sa akin ng imbitasyon sa Jade Convention. Balita ko, ang pamilya Lu, nakakuha rin ng imbitasyon. E di siguradong nandun si Zie. Kung malaman niyang, ako ang nakapangako sa kanya, babalik siya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Zie? May ginagawa siya. Pinapanood ako ng mga bato para hindi mainip. Huwag kang magpakapalagay. Maghahandang-handa ako. Sino ba talaga ang nangaasar? Ngayong nandito na tayo. Matapang ka bang makipag-Jade gambling sa akin? Pustahan sa Jade. Parang pamilyar ang babaeng ito. Oo, pastahan sa Jade. Pumili tayo ng 3 bato bawat isa. Kung sino ang makakuha ng Jade na mas mataas ang halaga, ang isa, ang siyang magbabayad ng halaga ng batong binili ng kabila. Bakit ko gagawin yan? Gusto mo namang umalis sa pamilya Su, di ba? Kung may lakas ka ng loob na makipagpustahan sa akin, pangako ko, hindi na kita kailanman babalikan. At saka, at ayaw mo ring malaman ni Luzie. Ang tungkol sa pagpapanggap mo bilang ako, di ba? Talaga? Pero, ang mga batong dito, ang mamahal siguro. Natatakot ka na? Hindi naman. Mabuti. Kung hindi ka natatakot, dagdagan pa natin ng pusta. Sakto. Parang may dumi ang sapatos ko. Ang matalo, hindi lang magbabayad, kundi luluhod pa. At pupunasan ang dumi sa sapatos ng nanalo. Sigurado ka. CJ, kung talagang gusto mong makipagpustahan, sige, makikipagpustahan ako. Mabuti. Hihilingin natin sa Pangulo ng Samahan ng Jade, na siyang magsuri. At humusga. So niyan yan. Naloko ka. Ang pamilya namin ay nagsimula sa negosyo ng Jade. 3 taong gulang pa lang ako, naglalaro na ako ng pastahan sa Jade. Kapag natalo ka at nawalan ng pera, at nawala ang dignidad mo, anong mukha pa ang may haharap mo para bumalik sa pamilya Lu? Ang gaganda nga ng mga batong ito. Manugang. Medyo padalos-dalos ka kanina. Tiyuhin, nandito ka rin pala. Kanina. Napansin ko ang paraan ng pagpili niya ng batong iyon ay may sistema. Malamang, bihasa siya sa pastahan sa Jade. Mukhang wala kang alam sa pastahan sa Jade. Bakit mo tinanggap ang pustahang iyon? Ganito na lang. Tulungan na lang kita ng tiyuhin mo. Hindi na kailangan. Napili ko na. Magaganda naman ang mga batong ito. Ito, kahit hindi na ako kumilos, parang nagmamadali ka ng mapahamak. Ang mga batong ito ay maganda. Mabuti ang mata ng manugang ko. Panalo ang mga to sigurado. Kaya tayo na, at paandarin na natin ang paghiwa sa mga bato. Sige. Ganyan lang na mga sirang bato, ang dala mo para makipagkumpetensya sa akin. Maganda naman ang mga to. MS, Suo. Ang mga bato mong ito ay mababa ang kalidad. Baka gusto mong pumunta sa premium section para pumili ulit. Hindi na kailangan. Ang mga batong ito, ang pinakamaganda. Matigas pa rin ang ulo. Sige, simulan na natin ang sugal sa bato. Ako na ang mauuna. Para makita mo kung ano ang tunay na galing sa paghuhula ng bato. May land iyan na.
Sa unang bato pa lang, may Lant Ian na, napakaganda nito. Ipagpatuloy mo. Ganching, High Ice. Sa tatlong batong ito, 2 bato ang may Lant Ian, at isa ay High Ice. Ang taas ng success rate, ang galing talaga. Ang galing ng babae. Mukhang, siya ang mananalo. Ikaw naman. Pakihiwa nito. Mga mababang uri lang ng bato ang pinili niya. Anong lalabas dyan? Nasaan ang Lant Ian? Bakit wala? Basura talaga ang basura. Hiwaan mo pa ng isang beses. Ito ay... Naku, isang napakagandang imperial na purple na jade. Paano posible yun? Mas maganda pa ang ibang mga piraso kaysa dito. Bilis, ipagpatuloy ang paghiwa ng bato. Imperial na purple, asul na tubig at dugong pula. Ito ay teknolohiya. Ito ay dekalibreng teknolohiya. Binibining Su, pwede bang ibigay mo sa akin ang mga batong ito? Magbabayad ako ng 3 milyon. Yaman na. Yaman na. Ano ang ginagawa mo? Natalo ka, bayaran mo. Pwede kong ibigay sa iyo ang pera, pero ang pagpapakintab ng sapatos. Ngayon na ang pagpapakintab ng sapatos sa akin. Hindi naman marumi ang sapatos ko. Hintayin mo na lang sa susunod na hahanapin kita. Natalo sa sugal ng jade? Pwede kang sumubok ng swerte sa auction sa tabi. Sumubok ng swerte. Sino ka? Narinig ko na maraming magagandang bagay sa auction ngayon. Maraming magagandang bagay. At may espesyal na pwesto para sa Heavenly Lamp. Isang pwesto para sa Heavenly Lamp. Kung gusto mong ituwid ang iyong noo at maghayganti sa kahihiyan, upang maghayganti sa kahihiyan, subukan mong umupo sa pwestong iyon. Kapag sinindihan ang ilaw, lahat ng tingin sa buong lugar ay sa iyo ditoon. Sindihan ng Heavenly Lamp. Manugang na babae. May auction sa tabi. Gusto mong pumunta? CJ, Sarah. Sasagutin ko lang ang telepono. CJ. Anong ginagawa mo? Gusto kitang paupuin. Alam mo ba kung anong pwesto ito? Naglakas loob pang magsindi ng Heavenly Lamp. Oo nga, ilang dekada nang walang umuupo sa pwestong ito. Sindihan ang ilaw. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, umupo ka lang ng maayos dito at huwag kumilos. Huwag kang makagambala sa iba. Nakakaharang ka pa sa akin dito. Yunshi Antique Auction, opisyal nang magsisimula. Sunian yan, maghintay ka lang na kamuhian ka ni Zie, at palayasin sa bahay. Ang posisyon ni Mrs. Lu ay akin na. Unang item para sa subasta, bracelet na ginto at hiyas. Pag-aari ng Southern Qi Dynasty Empress. Panimulang presyo, 1 milyon. 35 milyon. 58 milyon, isang beses.
58 milyon, 2 beses. Ang mga bato mo, ilang milyon lang ang benta. Sa subastang ito, gugugol ka ng hindi bababa sa 10 bilyon. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Ang mga batong iyon mo, ibinenta lang ng ilang libo. Ang auction na ito, gugugol ka ng hindi bababa sa 10 bilyon. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Ang susunod ay 30 milyon. 30 milyon, 150 milyon. 150 milyon, 1. Sige, ang susunod. Ang 18 item sa auction ngayon ay kompleto na. Nakuha ng binibini dito sa upuan. Binabati kita, kabuo ang 1 bilyon, 977 milyon. Paano ang pagbabayad? Ang mahal naman. Hindi ko gusto ang mga bagay na ito. Hindi ko balak na bilhin ang mga ito. Ang pag-upo mo rito ay parang pagpapatay ng ilaw. Ano man ang presyo ng iba, mas mataas pa ang presyo mong ibibigay. Hindi ko alam. Ang mga bagay na ito. Hindi ko gusto. Ayaw ko. Hindi mo ba gusto o wala kang pera? Niloloko mo ba kami? Bakit ka pa pumunta? Ano ba yan? Ano ang ginagawa mo? Hinaharot mo ba kami? Dapat mabibili ko. Ang mga kwintas na iyon. Wala kang pera pero nakikipag-agawan ka pa. Sino ang nagsabing walang pera ang asawa ko? Sinong nagsabing walang pera ang asawa ko? Huwag kang matakot, nandito ako. Mahal, paano mo siya napapabayaan ng ganyan? Kailangan ng cash sa auction. Gumastos siya ng malaki sa pondo ng pamilya. Paano kung maubusan ng pondo ang pamilya? Karapatan ng asawa ko ang pera ko. Natural lang yon. Lumakas ang kapangyarihan. Dahil hinawakan niya ako. Mahal, paano mo nagawa na maging mabait ka sa ibang babae? Ako ang asawa mo. Mahal, ako ang asawa mo. Tumahimik ka. Siye, ako ang tunay na asawa mo. Tumahimik ka. Dalhin mo siya. Hindi niya mahulaan to, di ba? Buti na lang, hindi dapat mahiya si Nyanyan. Bitawan mo ako. Bumitaw ka. Ano ka ba? Hinayaan mong gawin ito sa akin. Sasabihin ko sa'yo, ipatawag mo si Siye ngayon, para makita ako. Kung hindi, magagalit talaga ako. Magalit ka kung gusto mo. Maniniwala ka ba na papakawalan ka ni Siye? Kung gusto mo, papakawalan ka niya. Sasabihin ko sa'yo, asawa ako ng pamilya Lu. Ang aming boss na si Lu, napakagwapo niya. Maraming gustong magpakasal sa kanya. Pero si Boss Lu, si Ginang Nianen lang ang minamahal niya. Ikaw. Tumigil ka. Siye, ako si Su Yingzu. Ako ang tunay na asawa mo. Ang babaeng ito, pumalit sa akin, para mapakasal sa'yo. Huwag kang magpapaloko, sa kanya. Ha? Ang asawa ko, si Nyanyan lang. Alam mo na pala. Bakit? Simple lang ang pag-iisip ni Nyanyan. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, wala nang saysay. Ang pamilya Su. Halika, mahal. CJ. Bakit? Bakit? Alam niya kung sino ako, pero ayaw pa rin niyang pakasalan ako. Bakit? Bakit? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Nandito ako para tulungan ka. Sino ka? Ako si Lu Chen, tiyuhin ni Lu Ziye. Hindi kanya kinikilala, pero kinikilala kita. Manugang. Ano ibig mong sabihin? Alam ko.
Ikaw ang tunay na So Yingzu. Pansamantala lang naman, na nabihag ng babaeng iyon ang pamangkin ko. Ang pinahahalagahan ng pamilya Lo ay, ang reputasyon at dangal. Basta't ang kuya ko, at iba pang matatanda sa angkan ng Lo, ay kakampi mo. Si Lu Ziye, kahit gaano pa siya kamahal yon, kailangan niyang hiwalayan yon. Bakit mo ako tinutulungan? Ikaw ang tunay na manugang ng pamilya Lo. Tayo ang magkakapamilya. Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Dahil lang dyan, ganoon kabait ang loob mo. Siyempre. Pagkatapos kitang tulungan, sana'y matulungan mo rin ako sa isang maliit na bagay. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng mga shares ng Lo Corporation na hawak ni Lu Ziye. Pag-isipan mo ito, ang kalahati ng shares. At ang pagiging Mrs. Lo, alin ang mas mabigat? Si Lu Ziye ay pansamantalang nabihag lang ng batang iyon. Sa ganda mo, hindi magtatagal at magpapatiwakal siya sa iyo pagdating ng panahong iyon. Lahat ng ari-arian ng pamilya Lo ay mapapasa iyo. Sige, makikipagtulungan ako sa iyo. Propesyon. Nagluto ako ng pagkain ngayon. Galing sa ibang bansa ang chef. Espesyal na pumunta para makipagkita sa'yo. Kahit si Lao Yu na di mapagkakatiwalaan, dumating na ngayon. Pupunta ka ba? Gusto mo bang pumunta? Chef, pupunta ako. Ang busy mo naman. Ang tagal na nating di nagkita. Tara, samahan mo muna akong maglaro ng 2 tira. Ate, huwag kang mahiya. Hihiramin ko muna si Ziye mo. Ibabalik ko rin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Di mawawala sa pangangalaga ko. Babalik ako mamaya. Hoy, isampi mo tong damit ko. Huwag mong madumihan. Limited edition ito eh. Saan ko ba ito isasabit? Hoy, bagong waiter ka ba? Ang ganda mo naman. Ang katawan mo. Ayos din. Salamat, pero hindi ako waiter. Alam ko na. Si Lao Lu, ang naghanap ng libangan para sa akin, di ba? Halika, samahan kita. Ayoko kang samahan. Naglalaro ka lang sa akin. Nagpapakipot ka lang, di ba? Marami na akong nakilalang babaeng tulad mo. Nagpapakipot lang. Pinapansin kita, kaya magpasalamat ka. Huwag kang magmalaki. Aray, Hindi naman galing sa iyo ang mukha ko. Kakain na ako. aalis ka? Ay nako, gusto mong mamatay? Ayoko ngang mamatay. Bitawan mo ako. Huwag mong isipin na hindi kita kayang saktan. Anong ginagawa mo? Ziye, ang tagal na nating hindi nagkita. Ay nako, sinasanay ko lang itong wild na babae. Kapag nasanay na ito, pwedeng-pwede mo rin itong subukan. Baliw ka ba? Wala akong ginawa. Bakit mo ako sinuntok? Anong nangyari? Lao Yu, ikaw ba? Nanggulo ka na naman? Kaya galit na galit si Ziye. Wala talaga akong ginawa. Siya ang nanuntok sa akin, tapos ako pa ang tinatanong mo? Anong nangyari, Ziye? Mahal, ayos ka lang ba? Siya ba ang nambastos sa'yo? Okay lang ako. Mahina naman siya. Mahal. Hindi ba siya ang pampalipas oras mo para sa akin? Anong sinasabi mo? Si ate ito. Hindi ko alam, paano ko malalaman, na siya pala ang anak ng pamilyang So. Nakipag-usap lang ako sa kanya ng kaunti. Ikaw talaga. Yung, Ziye, tingnan mo, hindi naman nasaktan si ate. Magkakaibigan tayo, baka pwede nang kalimutan to. Oo, bro, matagal na tayong hindi nagkita. Samahan kita ngayong gabi, iinom tayo. Humingi ka ng tawad sa asawa ko. Lu Ziye, matagal na tayong magkaibigan. Para lang sa isang babae, ginanito mo ako. Ziye, pahingi na lang siya ng tawad kay ate. Matagal na tayong magkakaibigan. Huwag na nating gawing masyadong pangit ang sitwasyon. Mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Ulitin ko, humingi ka ng tawad sa asawa ko. Pasensya na, ate. Ginulo niya ang lahat dahil sa akin. At tinulungan pa niya akong maibalik ang aking kapangyarihan. Nilinlang ko pa siya. Sasabihin ko kaya sa kanya na hindi ako si Su Yingsu. Matagal na tayong magkaibigan. Huwag na nating gawing masyadong pangit ang sitwasyon. Simula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Sasabihin ko ulit sa'yo, humingi ka ng tawad sa asawa ko.
Pasensya na, Day. Ginawa niya ito lahat para sa akin. At tinulungan pa niya akong maibalik ang aking kapangyarihan. Nilinlang ko pa siya, sasabihin ko kaya sa kanya, na hindi ako si Su Yingsu. Umalis na tayo. Sa tuwing bumabalik ang kapangyarihan ko, ganito lang kaliit ang naibabalik. Dahil kaya ito sa paglilinlang ko sa kanya? Yan. May sasabihin ako sa'yo. Ngayon, ganap ko nang hinawakan ng kumpanya. Ang aking posisyon sa mga nakatatanda ng pamilya Lu ay patuloy na tumataas. Ayokong mangyari ulit ang nangyari ngayon. Gusto kitang pakasalan. Seryoso ka bang pakakasalan ako? Yung publiko. Sinabi ni Mr. Lo, basta gusto ni MS, so, pwedeng manatili lahat. Huwag mo na akong bigyan ng mga bagay. Ang dami, hindi ko mauubos yan kahit ilang siglo. Karapat dapat ang asawa ko sa buong mundo. Pinakamagandang bagay. Ang bait mo talaga. Niloko pa kita. Sa totoo lang, hindi ako si Su Yingsu. Kung gusto mo akong saktan, sige, gawin mo. Alam ko, Alam mo, kahit ano pa ang iyong katayuan, ikaw pa rin ang asawa ko. Alam kong nag-aalala ka, ang mga magulang ko, at ang mga nakatatanda sa pamilya Lu, may mga puna sa iyong identidad. Pero ako, gagawin kong tanggapin nila. paano kung hindi ako tao? Hindi tao, kung gayon ano ka. Ang kuhol na nawala ko noong bata pa ako. Ang dalagang kuhol. Ang dalagang kabibe. Ang dalagang kabibe, nasa bukid pa rin, nag-aararo. Hindi ako ang dalagang kabibe. Ano ka nga ba? Paano ako napunta rito? Gumamit lang ako ng kaunting mahika. Teleport dito. Ako ay talagang estudyante ni Ulao. Ang diwata ng pulang sinulid. Alam ko itong bagay na ito. Mahirap intindihin, pero Ang galing ng asawa ko. ang bilis mong tanggapin. Kahit tao ka o halimaw, kahit multo ka pa, ikaw lang ang gusto ko. Ito ay pulang sinulid na binigay sa akin ng aking guro. Ang dalawang taong nakakonekta ng sinulid na ito, maaaring magkaroon ng telepatya. Hinila mo ang aking pulang sinulid. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng umalis sa akin. Dadalin kita pabalik ngayon. Ito ang pulso ng pagkakaisa na ibinigay sa akin ng guro ko. Kapag ikinabit ang dalawang tao gamit nito, magkakaroon sila ng telepatya. Hinawakan mo ang pulang sinulid ko. Hindi ka na pwedeng umalis sa akin mula ngayon. Isasama na kita pabalik ngayon. Naku, naubos na ang aking kapangyarihan. Mukhang hindi na tayo makakabalik. Ayos lang, tatawag ako ng tao para sunduin tayo. Sakto, maaari mo ring ikwento sa akin ang tungkol sa pagiging diyosa mo. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Ang bagay na pagpapalit sa kasal. Sa simula pa lang ay mali na ang pamilya natin. Gusto mo pang ilantad dito sa publiko? Tatay, kung gagawin ko ito, siguradong may sapat akong kumpiyansa. Sigurado akong mapapapakasalan ako ni Lu Ziye. At saka, nakakuha na ako ng suporta ng mga nakatatanda sa pamilya Lu. Sinusuportahan ng mga nakatatanda sa pamilya Lo. Oo, si Lu Chen, ang pangalawang tiyuhin ng pamilya Lo. Gusto niya ako bilang pamangking biyenan. Sinabi niya sa akin, ang pamilya Lo ay isang tradisyonal na mayamang pamilya. Ang pinakamahalaga sa kanila ay, ang pagiging lihay timo at ang pagpapatuloy ng lahi, tulad ni Sun Yanyan, isang batang babae na lumaki sa probinsya. Ang mga nakatatanda sa pamilya Lo ay, hinding-hindi magkakagusto. Ang pangalawang ginoo ng pamilya Lo. Bakit niya tayo tinutulungan? Hindi siya isang dakilang pilantropo. Tama, anak. Gusto niya ang mga shares ni Luzie sa kanyang mga kamay. Tanging ako lang ang makakatulong sa kanya. Pero kapag napangasawa ko na ang isang Lu, ang pagtulong o hindi pagtulong sa kanya
ay depende na lang sa kalooban ko. Tama ka. Kapag hawak na natin ang kapangyarihan, magkakaroon tayo ng boses. Aray, palagay ko, hindi ganun kasimple ang bagay na ito. Hindi ganun kasimple. Nung sinabi mo kay Lucie, ang tungkol sa pagpapalit ng ikakasal, sobrang delikado na yon. Ngayon, gusto mo pang pumunta sa kasal para maggulo. Hindi maganda ito. Tae, anong ikinatatakot mo? Nakausap na ni Lucien, ang mga nakatatanda sa pamilya Lu. Karamihan sa kanila ay sumusuporta sa akin. Si Chairman Lu naman, ayaw na ayaw sa panloloko. Ngayon, si Lucie na lang, ang naloloko, ni Sun Yanyan. Ang iba, sa ngalan ng katuwiran at damdamin, dapat tumulong sa akin. Kapag napangasawa ko na ang isang Lu, madyay gising din siya sa katotohanan. Pagdating ng panahon, lahat ng ari-arian ng pamilya Lu, ay magiging sa pamilya Su na. May punto ang sinabi ng ating anak, may punto. Pamilya Lu iyon. Maraming tao ang nagpupumilit na makipag-ugnayan sa pamilya Lu. May kakayahan tayo ngayon, at pagkakataon na makuha ang pamilya Lu, dapat nating subukan. Si Sun Yanyan naman, isang batang babae na lumaki sa probinsya. Isang bastos na babae, wala siyang iba kundi lakas. Tayong magkakapamilya, hindi pa kayang pasunurin siya. Tae. Sige, subukan natin. Sun Yanyan, wala ka ng pag-asa. Sa akin na ang pamilya Lu. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo ako ginising kaninang umaga? Maaga akong nagising, baka hindi ka pagising. Nagpunta ako sa opisina para ayusin ang ilang bagay. Para pag uwi natin, makapagpakasal na tayo ng walang iniisip. Paano mo nalaman na nandito ako? Mayroon tayo nito. Kahit saan ka man, mahahanap kita. Mukhang habang buhay, hindi na kita maiiwan. Ayos lang din yun. Mabuti, magpakasal na kayo agad, para maagang magkaroon ako ng apo. Paano nga ba magbibigay ng apo kay nanay? Pagdating ng araw ng kasal, tuturuan kita. CJ, Kuya, ate. Bunso, nandito ka na. Tara, umupo ka. Tito, Pinag-uusapan namin ang kasal ni Zie. HMM. Mayroon ka bang kakilalang mapagkakatiwalaan para mag-MC sa kasal? Kuya, wala namang gaanong ginagawa sa branch office ngayon. Ang kasal ni Zie ay malaking bagay din para sa pamilya natin. Sa tingin ko, ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong magiging isang kasal na hindi nila malilimutan. hindi. Pangalawa mong tito ang nakatatanda sa'yo. Ang daming abala. Walang abala yun. Wala namang ginagawa si Tito nitong mga nakaraang araw. Hindi pa rin dapat kayo ang mag-aalala tungkol ito sa mga nakababata. Tingnan mo na lang ang seremonya. Zie, hindi kaya. Ayaw mo sa akin dahil matanda na ako at hindi pa nakapag-asawa? Nag-aalala ka na baka hindi swerte kung ako ang maghahatid sa kasal ninyo? Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw naman, hindi ka na nga nag-aalala sa sarili mong buhay. Ang kasal ni Zie, ipagkakatiwala ko na sa'yo para maranasan mo rin kung paano magkaroon ng hanggang magpakasal ng maaga. Sige, kuya, ako na ang bahala dyan. Uuwi na ako ngayon para maghanda. Sige, aalis na ako, ate. Zie, alam kong may hindi pagkakasundo sa kumpanya sa pagitan mo at ng tito mo. Hindi ako makikialam sa trabaho, pero sa labas ng kumpanya, tito mo pa rin siya. Pamilya pa rin tayo. Naiintindihan ko, pa. Tara na. Hindi siya kasing simple nang iniisip mo. Lumayo ka sa kanya sa mga susunod na araw. CJ, Hindi mo ako tatanungin kung bakit. naniniwala ako sa'yo. Mga mahal na bisita at kaibigan, sunod, inaanyayahan natin ang ating groom na isinuot ang wedding ring sa bride. Magkamag-anak. Ay, aking mabuting magkamag-anak, sandali lang. Ang pagsasama ng mga pamilyang Lo at So, paano magiging kasal kung wala ang pamilya So?
Sino yan? Ano nang nangyayari? Walang kasal ng anak, nawala ang ama. Ito, ako ang nagkamali. Nagmamadali ako sa paghahanda ng kasal na ito. Masyadong minadali. Hindi ko napansin na wala pa pala kayo, aking magkamag-anak. Pasensya na. Maupo na po kayo. Sa totoo lang, wala akong mukhang ihaharap ngayon. Pero ngayon, kailangan kong ituwid ang kasal na ito para maitama ang pagkakamali ko. Pero hindi na ako. Dapat magdulot ng kahihiyan sa pamilya Lo. Ay, magkamag-anak. Ano ba talaga ang nangyayari? Yufiu. Ang pakakasalan ko ay ang iyong tunay na anak. Dapat isipin mo ang kapakanan ng iyong anak kung may sasabihin ka pagkatapos na lang ng kasal. Hindi siya ang aking anak. Hindi siya ang anak ko. Ako ang anak mo. Anong nangyayari? Eto nga, itong nobya. Hindi ba anak ng pamilyang Su? Ginoong Su, baka lang lasing. Ang manugang kong ito. Galing mismo sa bahay ninyo. Paano naging hindi anak ng pamilyang Su? Binan. Ang bagay na ito. Ako, si So. Ang may kasalanan sa inyong pamilyang Lo. Alam ng lahat, isang anak lang ang mayroon ng pamilyang So. Si So Yingzo. Siya ang nakapangako sa pamilyang Lo. Siya ang tunay na manugang ng pamilyang Lo. Ako si Su Yingsu. Hindi ikaw ang anak ko. Siya ang tunay kong anak. Mahal. Ako ang tunay na Su Yingzu. Siya ang tunay na si So Yingzo. Sino naman yung nasa tabi niya? Pinagbawalan mo akong magsalita. Bakit ikaw ang nagsabi? Ziye. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi biro ang kasal sa pamilya Lo. Tito, Ate ko siya. Nais niyang makuha ang kayamanan at karangalan ng pamilya Lo. Kaya niloko niya ako at ang mga magulang ko. Kaya niya pinalitan ang pagkakakilanlan ko. At pinakasalan ang isang Lu. Ang totoo, siya ay anak ng tatay ko sa naunang asawa. Matigas ang ulo mula pagkabata. At kamakailan lang bumalik sa pamilya Su. Sabi niya, tutulong siya sa pamilya Su. At aayusin ang kasal para sa akin na kapatid niya. Akala namin, bumalik siya dahil sa pagmamahal sa pamilya. Pero hindi namin inasahan na ang pakay pala niya ay palitan ako at pumunta sa pamilya Lu. Grabe naman itong pangyayari. Bakit hindi kayo nagsabi ng maaga, pamilya So? Natatakot kasi ako na hindi kakayanin ng pamilya So ang galit ng pamilya Lo kapag nalaman nila. Pero, nanghihina si Yingzo sa pag-iisip sa'yo, umiiyak ng umiiyak. Hindi ko na kayang tiisin pa. Palagi nilang sinasabi na mahirap maging stepmother. Pero mula nang kunin kita rito, ang trato ko sa'yo, mas mabuti pa kaysa sa sarili kong anak. Bakit mo naman, kukunin ang asawa ng anak ko? Kaya pala sa labas, isang anak lang ang kilala ng pamilya Su. Sa murang edad, ang tuso mo na, pinagplanuhan mo pa, ang sarili mong ama at kapatid. ang mga sinasabi ninyo, walang totoo. Mahal kong manugang, natatakot ako na nadadala ka, nang walang utang na loob kong anak na babae. Kung hindi lang dahil, sa takot kong maloko ulit ang pamilya Lo, paano ko naman, ipagsasapalaran ito? Paano ko naman mapapahiya ang sarili ko ng ganito? Ang sinasabi mo, wala akong paniniwala dito. Ang pakakasalan ko ay siya lamang. Kanina, noong sinasabi mo iyon, ang pogi mo. Kalokohan. Paano mo maisip na papasukin ang ganoong babae sa pamilya Lo? Ang kasunduang pinagkasunduan ng pamilya Lo, hindi basta-basta mababago. Dapat kang magpakasal kay So Yingzu. Ang iba, wala na akong pakialam. Tito, huwag muna kayong magalit. Ziye, kayong mga kabataan, madaling mabulag sa kagandahan. Ngunit sa mga bagay na importante, dapat makinig sa mga nakatatanda sa pamilya Lo. Kuya, ate, sabihan nyo na rin siya. Nanay, tatay. Hindi ganoon si Nyanyan. Hindi totoo ang sinasabi nila. Tita, hindi ako masamang babae. Huwag mo akong tawaging tita. Huwag mo akong tawaging tita. Nanay ang tawag sa akin. Nian, mula ng unang araw mong pumasok sa pamilya Lo. Alam ko na kung sino ka. Sa mahabang panahon na magkasama tayo, kung anong klaseng tao ka, alam ko sa sarili ko. Matagal ko nang sinabi sa'yo na ako, ang Huwag kayong mag-alala, kayong mag-asawa. Ang kasal na ito, hindi mababago.
Hindi nyo pwedeng gawin to. Ang reputasyon ng pamilya Lu, hindi na nyo ba pinapahalagahan? Hindi ba't ang integridad ang pinakamahalaga sa inyo? Ako ang nakipagkasundo sa pamilya Lu. Bakit hindi ako ang pakakasalan? Tama ang sinabi ng batang ito mula sa pamilya So. Ang napagkasundoan ng pamilya Lo, hindi pwedeng baguhin. Ang mga taong sumisira sa usapan. Sila yun. Tito, ang kasal ng pamilya Su at Lu, maganda ang simula. Pero pagkatapos ng nangyari kay Ziye, tungkol sa kasal, ang pamilya Su ay tumahimik na lang. Paulit-ulit na ipinagpaliban, at saka, ang anak nilang naiwan sa probinsya, dinukot at pinapalit para ikasal. Nang pumasok dito si Nian, buong puso at kaluluwa niyang inalagaan si Ziye, kaya gumaling si Ziye. Dahil kay Nian, hindi na namin pinansin ng pamilya So. Pero ang pamilya So, hindi na nga nagbalasakit sa sariling kadugo. Gumawa pa ng ganitong kasinungalingan, para siraan ang manugang ko. Huwag niyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Paano nyo nalaman yan? Alam ko na, dati ayaw mo. Kasi gulay na si Zaye, ayaw mong pakasalan. Ngayong nakita mong gumaling na siya, gusto mo na namang pakasalan? Ikaw. Ito ba yung dati di mo ako pinapansin? Ngayon, hindi mo na ako maabot. Ito na ba talaga yon? Dati hindi mo ako pinapansin. Ngayon, hindi mo na ako maabot. Nian. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Siyempre naman, napanood ko na ang Key Empresses in the Palace, Bye-Bye Lover D, at 81 Strategies of Love. Ang mga paligoy-ligoy na yan, hindi makakatakas sa akin. Tito, espesyal ang sitwasyon. Kung hindi dahil kay Nian, hindi magkakaganito si Ziye ngayon. Kaya sa aming pamilya Lo, siya lang ang magiging manugang. Sige na. Ang mga bagay ng mga kabataan, hindi ko naiintindihan. Ang mga usapin ninyo, hindi ko na pakikialaman. Uupo na lang ako sa tabi para manood ng seremonya. Tuloy po kayo. Ang pamilya So ninyo ay talagang kasuklam-suklam. Nagpunta pa rito para maghasik ng gulo. Simula ngayon, sino mang makikipagtulungan pa sa pamilya So, kalaban na ng pamilya Lo. Simula ngayon, sino mang makikipagtulungan pa sa pamilya So, kalaban na ng pamilya Lo. Lahat ng pakikipagtulungan ng pamilya Lo at So, hanggang dito na lang. Hoy, Boss Lo, hindi ako. Boss Chen. Boss Su, ang pagpunta mo dito ngayon, ginulo mo na ang kasalan. Huwag ka nang magsalita pa. Kung sasabihin mo pa ang kasal ng pamangkin ko, at masisira ito, sasabihin ko sa'yo. Kung magiging problema pa, ang pag-iral ng pamilya So sa hinaharap. Umalis ka na. Tara na. Mga kaibigan, tuloy pa rin ang kasalan natin. So Nian. Ikaw ang may kasalanan. Anong gagawin mo? Mawala ka na lang kaya. So Nian. Ikaw ang may kasalanan. Anong gagawin mo? Mawala ka na lang. Hindi ko naman sinigawan ng batang to, di ba? Malakas talaga ang pamangking byuda. Hindi naman ako umano'y gumamit ng lakas. Mga panauhin, mga kamag-anak at kaibigan, isang maliit na pangyayari lang yon. Magpapatuloy ang ating kasal. Ngayon, pakikuha ang bagong kasal. Tio. Ikaw ang may pakana ng palabas ng pamilyang Su, di ba? Paano naman naging ganoon? Kung may problema ka sa hinaharap, ako ang kausapin mo. Nirerespeto ng tatay ko ang pagkakapatiran. Pero kung muling maglakas loob ka, huwag kang magalit kung hindi kita palalampasin. Siye, kaming magtiyo at pamangkin. Baka may hindi pagkakaintindihan. Hayaan muna kayong magyabang ng ilang panahon.
Mga mahal sa buhay at kaibigan, magsaya tayo, uminom at kumain tayo. Pagkatapos kong malampasan ang pagsubok sa pag-ibig, kailangan bang bumalik ako? Pero kasal na ako. Hindi ko pwedeng iwanan ang asawa ko. Kung hindi, parang pag-iwan sa asawa. Pero papayag ba ang master ko? Basta hindi matulog, hindi mababawi ang kapangyarihan ko. Hindi na kailangang bumalik. Pagod na pagod ka ngayon, di ba? Magmadali tayong matulog. Hindi pwede, hindi pwede. Ayokong malampasan. Nag-aral ka na naman sa internet. Ano yon? Matulog tayo ng magkahiwalay. Hindi ba't araw-araw mong sinasabi na gusto mo akong matulog? Walang makakagambala sa atin ngayong gabi. Hindi ba araw-araw mo akong inaasar na matulog ka sa akin? Ngayong gabi, walang makakaabala sa atin. Hindi pwede. Bakit mo ako palaging iniiwasan itong mga nakaraang araw? Kapag katabi kita matulog, bumabalik ang aking kapangyarihan. Natatakot ako. Kapag tapos na ang pagsubok ko, kailangan ko nang umalis. Hindi kita hahayaang umalis. Sa sahig na lang ako matutulog. Hindi kita gagalawin. Sige na. Kuya. Kuya. Yan. Bakit ka bumalik? Hindi mo ako inaasam. Namimiss ka namin ni Mama at Papa. At ito, ang manugang mo. Hi. Manugang. Ito ang kapatid kong babae ko, Luyan. Kailan ka ikinasal, kuya? Noong mga nakaraang araw lang. Wala sa bahay ngayon si nanay at tatay. Tawagan mo sila. Paalam. Tito. Nandito na ako. Nandito na si Yan. Samahan kita maglibot, Tito. Malaki ang pagbabago sa Jiangcheng sa nakalipas na 2 taon. Gumawa ka ng peking dokumento, Tito, para pauwiin ako at itigil ang pag-aaral ko. Hindi naman para lang magmoleng, di ba? Nakilala mo na ba ang bagong hipag mo? Mukhang walang alam sa mundo, pero nagawa niyang guluhin. Ang kuya mo, tatay mo, at nanay mo. At bukod pa roon, may likas siyang lakas. Kakaunti lang ang makakalaban sa kanya. Ang nararamdaman mo para sa kuya mo, kailangan mong kontrolin yun. Paano kung may mapansin siya? Kapag nangyari yun, sa pamilya lo, baka wala ka ng pwesto. Tito, naalala ko, ang shares mo sa Lucorp, 5% lang, di ba? Kailangan ng 10% shares para makapasok sa board of directors. Pwede kitang tulungan, Tito. Ibibigay sa akin ng pamangkin ko ang shares niya. Basta tulungan mo ako, Tito. Ang shares ko ay magiging sayo. May hawak na akong 20% shares. Kapag idinagdag ang sa batang to, sapat na yun para labanan si Lucie. Magiging akin na ang pamilya lo. Nagkita tayong mag-isa. Ano nang meron? Masarap ang kape dito. Gusto ni Zaye. Hindi kami magkapatid ni Zie. Magkaibigan ang pamilya namin. Nangyari ang isang aksidente sa magulang ko. Kaya inampun ako ng pamilya Lo. Okay lang. Kami ni Zaye, tinuring ka naming tunay na kapatid. Kami niya, wala talagang relasyon sa dugo. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, ay para sabihin sa iyo, mahal ko si Zie. Ayaw ko nang magtago sa pagmamahal sa kanya. Bakit kailangan magtago sa pagmamahal sa kanya? Pamilya tayo. Pwedeng-pwede kang magmahal ng hayagan. Sa tingin ko, hindi mo talaga naiintindihan. Pansamantala lang ang interes ni kuya sa iyo. Sa tingin mo, makakapantay ka ba sa aming mahabang pagkakaibigan? Tanungin mo na lang si Zaye. Wala pa akong kakayahan na malaman ang iniisip niya. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nakabawi si kuya mula sa pagka-vegetative. Ngunit sana, ibigay mo na lang sa akin, si kuya, at huwag mong isipin na para mo akong pinaghahandaan, bibigyan kita ng pera.
Pamilya tayo, ikaw ang tunay kong kapatid. Dapat lang na, handa ka namin para sa iyong kasal. Hindi kailangan ng pera. Dapat pa nga naming ihanda ang iyong dote. Ay, ang galing ng diskarte mo. Tama nga ang sinabi ni Uncle. Kung ganito, huwag mo na akong sisihin. Ang galing ng diskarteng ito. Tama nga ang sinabi ni Tio. Kung ganito na ang sitwasyon, huwag mong sisihin ang sarili mo. May iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Ayaw niya sa damit pangkasal. Mukhang dapat wedding dress ang ihanda ko para sa kanya. Pagkatapos kong uminom, uuwi ako ng isa para kay Isae. Tio, maaasahan ba ang mga taong hinanap mo? Huwag kang mag-alala. Pakitang tao lang ang gawin nila. Ayoko ring mapahiya ang pamilya Lo. Kahit gaano ka kagaling magsalita, nahuli ka sa akto. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Ano, kasama ninyan yan ng ilang lalaking hindi ko kilala. Oo, ha. Nakita ko, paghiwalay namin, pumasok ang asawa mo sa isang abandoned building. May kasama pang ilang lalaki, at pumasok pa sa loob. Kaya sumunod ako. Nagsisimula na ang palabas. Ako muna. Huwag kang matakot, Day. Dahan-dahan lang. Ang lakas pala ng babaeng ito. Huwag niyo siyang pabayaan. Alice! Anong klaseng lugar ito? Hoy! Humarap ka sa akin. Tumakbo ka pa. Hindi kaya nagkakamali ka ng pagkakilala. Natunaw na. Iinom ka pa? Kanina sabi niyan yan, kasama ka ng ilang estrangherong lalaki. Ayos ka lang ba? Bastos sila. Napaatras na sila dahil sa akin. Napakalayo ng lugar na ito. Umuwi muna tayo. Tulong. Tumakbo ka pa. Mali ang napagkamalan mo. Takbo ka. Sipa ka, kanina ang lakas-lakas mo pa. Bitawan mo ako. Tumigil ka. Bitawan mo ang babaeng iyan. Kuya, bakit dalawa? Bahala na kung sino. Kunin natin pareho. Sa likod ko, ligtas ka. Kuya, takbo na. Ate, okay ka na. Pinatakbo ko silang lahat. Kuya, Ate, tinulungan kita ng mabuti. Bakit mo ako ipinahamak? ipinahamak kita. Pumunta ako para sagipin ka, pero iniwan mo ako sa dalawang gago. Bakit nga ba? Hindi kita iniwan. Sila ang inilayo ko. Kuya, ako ang kapatid mo. Hindi ko ilalagay ang sarili kong dangal sa alanganin. Gusto ko rin malaman, bakit mo ipinahamak si Nyanyan? Kuya, ako ang kapatid mong babae. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Yung dalawang yon, isang kamay lang ni Nyanyan, napalayas na yon. Kung balak niyang saktan ka, hindi siya sasagip sa'yo. Matalino ka rin naman. Alam mo rin kung ano ang dapat mong gawin. Sa pagkakataong ito, ligtas kayong dalawa ni Nyanyan. Huwag ka nang magpapaloko sa susunod. Ang nangyari na yon, si Uncle ang nag-utos sa'yo, di ba? Kuya, paano mo nalaman? Sabi ni Uncle, ako'y isang labis na tao sa pamilya Lo. Kung wala akong gagawin, papaalisin ako. Ikaw ay magpakailanman ang kapatid kong babae. Ate, nakalimutan mo na ba ang mga labis kong sinabi? Hindi na ako gagawa ng mga labis na bagay. Ethan. Gumamit lang ng konting mahika kanina. Pwede akong mahimbing matulog mamayang gabi. Kumusta ka na? Balak mo bang ibigay sa akin ang mga bahagi?
Sir, babalik ako para magpatuloy sa pag-aaral. Ang mga bahagi ng pamilya Lu, kailangan ko pa itong itago para sa aking seguridad. Hindi ba't napag-usapan natin dati? Ang talino niya talaga. Agad na naunawaan ang lahat ng bagay, nahulaan ang lahat, pero anak ko ang lahat ng kasalanan. Sa kanya. Nag-aalala pa siya sa akin, baka ako'y mag-isip ng labis. Bumalik ang mga magulang, at binigyan pa ako ng 5% bahagi. Luyan, ang ginawa mo. Ang paraan ng pag-asikaso mo sa bagay na ito, hindi maganda. Dahil hindi naman magkasundo ang dalawa. Dagdag na bagay sa kanya, hindi importante. Kung ikukumpara ang lalaki at ang bahagi, alam ko pa rin kung alin ang mas importante. Mula pa ba sa simula, hindi mo balak ibigay sa akin ang bahagi? Oo. Dahil tanga siya. Pero gusto ko ito, pakikitungo sa mga taong tanga. Kailangan ko pang bumalik at mag-empake ng aking gamit. Mauna na ako. Dahil ayaw ninyong ako'y palayain. Huwag ninyong sisihin ako kung magiging brutal ako. Simula pa lang ba talaga? Ayaw mo talagang ibigay sa akin ng shares? Oo. Kasi naman, ang slow mo kasi, tito. Pero gusto ko, mas madali kausap ang mga slow. Kailangan ko pang mag-empake. Mauna na ako. Kung ayaw ninyong tumigil. Huwag ninyong sisihin kung magiging brutal ako. Bakit hindi pa siya dumarating? Bakit hindi pa umuuwi ang anak natin? Oo nga, Malapit ng mamis ang flight. tawagan mo na siya. Ha? Hindi ba naghatid ka sa kapatid mo? Ang importante ngayon, kailangan mong palakasin ang kapangyarihan mo. Sige. Dali, dalhin mo ang share transfer documents ng Law Company. Kinidnap ang kapatid mo. Kinidnap. Boss Lou, iwan mo ang transfer documents. Kasabwat ka ng mga kumidnap sa kapatid ko. Magkakasama kayo, mga tauhan ng tiyuhin ko. Hindi nga nagkakamali si Boss Lou. Tama ang hula mo, pero malapit ka ng mamatay. Ang kapatid mo at ang dalawang malalaking cute na yon, lahat kayo mawawala. Ziye. Umalis ka muna. Ako na ang bahala sa kanila. Bilis, umalis ka na. Sagipin mo muna ang kapatid at tatay mo. CJ. Ano na naman? Lu Chen, cute ka talaga. Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo sa lahat ng mga taon. Kuya kong mahal, maaga namatay ang mga magulang natin. Buti na lang ikaw ang nagpalaki sa akin. Pero hindi mo dapat ginawa, hindi mo dapat ibinigay ang shares ko sa Law Corp, sa anak mo. Bakit ako, konting shares lang ang makukuha? Bakit ganoon? Itinapon mo pa ako sa subsidiary company. Ang maliit na cute na yon. Bakit siya ang naging presidente? Ang anak ko, nagsumikap siya mula sa pinakamababa, dahil sa sarili niyang kakayahan. Ikaw, tama na, kuya. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Pero okay lang. Pag nawala na kayong lahat ng ari-arian ng pamilya Lo, ay magiging akin. Lu Chen. Lu Ziye, talagang lumalala ang pagiging bastos mo. Hinahayaan mo pang tawagin ng diretso ang pangalan ng nakatatanda. Ako ang iyong pangalawang tiyo. Karapat dapat ka bang maging pangalawang tiyo ko? Ikaw ba ang may kagagawa ng aksidente? Ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Ikaw pala ang gumawa nito. Masamang tao ka. Sino ang may sabing hindi ninyo ibibigay sa akin ang mga shares? Malinaw na ako ang pinakaangkop na mamahala sa Law Corporation. Dapat noon pa, iniwan na kita sa ibang bansa. Hindi dapat hinayaan na magpatuloy kang Manaira. Tama na yan. Kuya, ilang taon mo na akong pinagsasabihan. Sa huling panahon ng iyong buhay, magpahinga ka na. Luzie, nag-iisa kang dumating. Ibig sabihin, yung batang babae, ay naipit. Batang babae lang naman siya, basta't marami ang mga tauhan ko, maaari ko siyang pahirin sa pagod. Lu Chen. Ang kasunduan sa paglilipat ng shares na gusto mo, dinala ko na. Basta't pirmahan mo ito, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lu ay sayo, pero pakawalan mo sila. Oo, pangalawang tiyo. Basta't makuha mo ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Wala na kaming banta sa iyo. Ang mga taong ito ay sa iyo. Pakawalan mo na lang kami. Bakit ko kayo pakakawalan? Kung hindi mo sila pakakawalan, pupunitin ko ito. Nagbabanta ka sa akin? Sasabihin ko sa inyo, kapag nawala na kayong lahat,
May isang tao na maaaring pumalit. Sa oras na yon, ang pagmamana ng shares ay magiging natural na lang. Kailangan ko pa ba ang walang kwentang kasulatang ito? Punitin mo. Lucien, sa pagkakakilala ko sa'yo, sa palagay mo ba, hindi ako maghahanda ng kaunti bago pumunta rito? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ginawa mo? Bago ako dumating, gumawa ako ng testamento. Kung hindi tayo makakalabas dito ngayon, ng buhay, lahat ng ari-arian ng pamilya Lu ay idodonasyon sa mga charity. Sa oras na yon, wala kang makukuhang, kahit piso. Maliban na lang kung, pirmahan mo ito. Pakawalan mo sila. Kuya, Hindi ako nagkamali sa'yo. sige. Matindi ka talaga. Halika, bigyan mo ako ng transfer document. Pakakawalan ko sila. Kung magbabago ka sa usapan, Matanda na ang kuya ko, hindi na siya banta sa akin. Ang tunay na banta sa aking pagkontrol, sa Lu Group ay ikaw lang. Luzie, may araw ka rin. Salamat, Hiha. Kasalanan ko, hindi ko agad. Naisip ang balak niya. Itay, hindi mo kasalanan. Siya mismo ang walang pake sa relasyon ng dugo. Nakatawag na ako ng pulis. May darating para umaksyon. Umalis na tayo. Mamatay ka, Luzie. Anak. Kuya. Zaye. Dalhin kita sa ospital. Yan. Okay lang ako, inaantok lang ako. Gusto kong matulog sandali. Po, pakiusap, iligtas mo siya. Namatay siya para iligtas ako. Hindi niya alam na Diyosa ako. Kami ay namamagitan lamang sa pag-ibig, hindi sa buhay at kamatayan. Ikaw, paalam na sa kanya. Ano, ang ginagawa mo? Nawala ang kawing ng pag-ibig mo, nahati ang iyong kapangyarihan. Kahit ang pinakabatayang pag-ibig, ay hindi mo na mauunawaan, maaaring mawala pa ang iyong mga alaala. Ikaw ay isang diwata ng pulang sinulid. Kailangan itanim ang kawing ng pag-ibig ko para mahanap ko ang kanyang muling pagkakatawang tao. Kapag naipasok na ang sinulid ng pag-ibig ko, saka ko lang mahahanap ang kanyang reinkarnasyon. Anak, Gising ka na. Nanay, nasaan na yung mga taong nagtangka sa buhay ko? Nahuli na sila. At saka, naibalik na lahat ng mga shares. Inilipat na rin sa'yo ang shares ng kapatid mong babae. Nag-abroad siya para mag-aral. Malaki ang naging epekto sa tatay mo. Hindi pa siya nakakabangon. Nitong mga nakaraang araw at gabi, siniyan niyan ang nag-alaga sa'yo. Kaya ka nailigtas mula sa bingit ng kamatayan. Hindi, nanay. Hindi ba't na-aksidente ako? Paano naging konektado ito kay Papa at sa kapatid ko? At sino naman si Nyanyan? Hindi mo na ako naaalala? Inay. Naiintindihan ko ang lahat ng sinasabi mo. Pero siya lang ang hindi ko matanggap. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para mapakasal ako sa kanya. Pero hindi ko matanggap ang sarili ko na biglang may ganitong asawa. At saka, hindi ko naman siya gusto. Maghiwalay na lang tayo sa tamang panahon. ang boss na laging nasa isip ang pag-ibig, ay naging workaholic na naman. Niyan. Ito. Okay lang.
sigurado akong maaalala niya ulit ang tungkol sa akin. Nabasa ko sa internet kung ang isang taong nawalan ng memorya ay madalas na gawin ng mga dating bagay. Sa ganitong paraan, maaari siyang makaalala. Ipagsama ako sa isang babae para mamili. Iniutos ng matandang ginang, dapat may mahanap na angkop na damit si binibining ni Yanian, bago matapos ang araw. Boss Lu, tingnan mo, may nangapi sa binibini. Tingnan mo, Boss Lu, may nangapi sa aming biyenan. Dito sa amin, butik ito, hindi basta-basta sinuman ang pwedeng pumasok. Kung wala kang pera, umalis ka na. May pera ako, naiwan lang sa bahay. Ang ganyang mga kasinungalingan, hindi ako naniniwala, umalis ka na rito. Sige, umalis ka na, sandali. Ayon sa aming Boss Lu, bilhin ang buong mall, para sa aming biyenan. Lahat ng narito, lahat ay para sa kanya. Ha, kayo pala ang asawa ni Boss Lu. Huwag mo akong tanggalin, Boss Lu. Hindi ko alam, na asawa mo pala siya. Zaye, salamat ha. Boss Lu, ano ang gusto mong gawin? Kayong mga ito, Magsalita kayo, sabihin ninyo. ano ba ang problema ninyo? Mali ang takbo ng kwento, Sir Lu. Dapat sabihin mo ngayon, ma'am, pumili ka ng kahit ano. Tapos sampailan mo, ang sales clerk na mababa ang tingin sa iba, dalhin ang binibini pa uwi. Magkasintahan at magiliw ang dalawa. Ay, mali, dapat nagkukunwari kang tanga ngayon. Nagpapalamang sa binibini, ate. Zaye, ikaw ba talaga? Wala ka bang naaalala? Wala akong naaalala. Naiinis lang ako sa'yo. Binibini, subukan natin ulit. Hoy, dali, pumunta ka rito. Kung hindi, mawawala ang laruan mong kotse. Zaye, huwag kang matakot. Papunta na ako. Ang mga nangyari noon at ang ako ngayon, walang koneksyon, ayaw na ayaw kita. Bukas, maghiwalay na tayo. Ang mga nangyari noon ay wala nang kinalaman sa akin ngayon. Ayaw na ayaw kita. Bukas na tayo maghihiwalay. Jilu, huwag namang ganoon kabigat ang mga salita mo. Baka magsisi ka sa huli. Lumabas ka. Hoy, tama na ma. Ano ba yan? Walang niyan yan. Patay ka na ng 800 beses. Hiwalay pa rin ang iniisip mo. Sa pamilya natin, may namamatay lang. Walang hiwalayan. Ngayong gabi, sa labas ka matulog. Huwag kang pupunta sa hotel ha. Hiwalayan na lang tayo. Tama ka, dahil nakalimutan mo na. Kaya hindi ka na. Ang Zaye na gusto ko, dahil hindi mo gusto. Kaya maghiwalay na tayo. Bilang kompensasyon, bibigyan kita ng pera. Ayaw ko ng pera mo. Sige na, nanay, talagang gusto kong makipag. Hiwalayan ang babaeng iyon. Alam ko. Hindi kita pipilitin, dahil hindi mo siya gusto. Kaya kumuha tayo ng iba, kahit ano pa. Kailangan mong magpakasal. Kung hindi ka magpakasal, ay walang utang na loob. Wala kang utang na loob. Mamamatay na ako. Ay sige na, sige na. Susundin ko na ang gusto mo, okay na. Sige, ayos na. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Ang manugang, lumabas na siya. Lumabas ang manugang na babae. Maglagay ng nunal, hindi na makikilala. Ginawa ko itong nunal gamit ang aking kapangyarihan. Sa mga mata lamang ni Zaye, iba lamang.
Kahit anong tipo ang gusto niya, kaya kong magbago. Salamat. Gusto mo bang kumain tayo? Hindi na kailangan. Bakit hindi sumusunod sa kinaugalian? Array. Manugang. Anong nangyari? Hindi ko siya nakita. Nakasalubong ko siya. Inalalayan niya ako. Tapos umalis na siya. Ayos lang, ayos lang. Siya. Hindi ba't pumunta sa opisina? Ikaw, Sundan mo siya. Tama, maaaring tumakas ang pari. Pero hindi ang kanyang simbahan. Magpapalit ako ng itsura. Magiging sekretarya ako. Para lang, ang bossing na to ay umibig sa magandang sekretarya. Sandali lang. hindi ka empleyado ng loose group. Paano ka nakapasok? Paumanhin, Boss Lu, na nakistorbo ako sa ganitong paraan. Pero talagang kailangan ko. Ang trabahong ito, pahintulutan ninyo po akong gumamit ng 5 minuto ng inyong oras. Ito po ang aking resume. Napanood ko ang 80 episodes ng mga drama sa opisina. Inaral ko ang mga linya ng matagal. Dapat mahuli na kita. Sandali lang. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, Boss Lu. Magaling at maganda ang resume. Bukas, diretsong mag-report sa kumpanya. Ayos, Nakuha ko na ang posisyon ng personal na sekretarya. sa kakayahan mo, sayang kung magiging sekretarya ka lang, may bagong kumpanya sa Africa. Diretso ka roon para mamahala ng bagong proyekto. Hindi sayang ang talento. Ako ay hanga kay Boss Lu, kaya ako pumunta rito. Diretso kang mag-report sa Africa. Kung magaling ang performance mo, promotion at increase sa katapusan ng buwan. Anak, maghapon kang nagtrabaho sa opisina. Pagod ka na siguro. Halika, uminom ka ng tubig. Salamat, nanay. Yung opisina, wala namang problema. Wala. Magpahinga ka na lang dito sa bahay. Nanay, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. May dumating na kaibigan ko ngayon. Sakto, nandito rin ang anak niyang babae. Magkakilala kayo. Huwag na. Malaki na ang anak ko. Ayaw nang makinig. Sige na, nanay, sige na. Makikipagkita ako. Makikipagkita na ako, okay na ba? Dito ka. Kayong dalawang bata, magkakilala kayo. Ikaw, alagaan mo ng mabuti. Parang nagkita na tayo dati. Nanliligaw ka ba? Parang pamilyar lang ang mukha mo sa akin. Parang ayoko lang ng itsura mo. Sa pagkakaalam ko, ngayon lang tayo nagkita. Hindi dapat ganito. Dapat gumana na ang spell. Ayoko nang makisalamuha sa kahit sinong babaeng hindi ko kilala. Ayoko nang makisalamuha sa kahit sinong babaeng hindi ko kilala. Kapag madalas tayong magkasama, magiging close na tayo. Kapag madalas tayong magkasama, magiging close na tayo. Hindi kailangan. Wala akong interes sa mga babae. Bakit kapag nakikita kong nahihirapan siya, ako rin ay nagiging hindi komportable? Bakit kapag nakikita kong nahihirapan siya, ako rin ay nagiging hindi komportable? Nian. Ano ito? Inay, parang hindi siya interesado sa mga babae. Sa mga lalaki siya interesado. Hindi pwede. Hindi na natin pwedeng hayaan siyang ganito. Pasensya na po, Boss Lo. Ito po ang utos ni Madam at ni Chairman Lo. Pasensya na po, Sir Lo. Ito po ang kagustuhan ng matandang ginang at ni Chairman Lo. Akala ko umalis ka na. Sinabi po ni Chairman Lo at ng matandang ginang. Simula ngayon, kailangan po ninyong manatili sa kwarto. Kapag po kayo at ang ginang ay naging magkaayos na, saka pa lang kayo makakaalis. Zae, Umalis ka. Ayos lang, dahan-dahan lang tayo. Balang araw, maantig din si Ziye sa'yo. Anak, nananatili akong kakampi mo. hindi ako susuko. Sisikapin kong muling magustuhan niya ako. Presidente So, may problema. Tumakas ang asawa mo. Sige, alis na tayo. Itong batang ito, tawagin mo ang lahat. Hulihin niyo itong batang ito para sa akin. Huwag na, ako na ang hahanap.
Zaye, Paano mo palagi akong nahahanap? Bakit ko nasabing palagi? Ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit ang mga magulang ko, pati ang buong pamilya Lu ay ipinagkatiwala sa'yo? ako ay, naipaliwanag ko na kay tita. Mula ngayon, hindi na ako babalik sa pamilya Lu. Niloloko mo na naman ako, ganyan din ang sinabi mo noon, tapos nagpalit ka ng iba't ibang pagkakakilanlan, para lumapit sa akin, kahit si mama ay nakipag-arte sa'yo. Nakikita mo pala ang aking mahika. Kahit na, hindi ko alam kung paano mo ginagawa, pero sa bawat pagkakataon, nakikilala kita. Sa sinabi mong iyan, parang ayaw ko na namang sumuko. Akala ko, walang tadhana sa pagitan natin. Pero palagi mo akong nakikilala. Kung hindi yan tadhana, ano pa? Gusto mo talaga ako. Nagbibiro lang ako. Hindi naman nakakatawa yon. Sa totoo lang, noong magkasama tayo dati, sa halos lahat ng pagkakataon, ikaw ang laging tumutulong sa akin. Ikaw. Walang dahilan para magustuhan mo ako ng ganoon. Siguro dahil sa epekto ng nararamdaman ko noon. Kahit na, sa nakaraang buhay, tayo ay destinadong magkapareha. Pero sa buhay na ito, kulang pa ang pagkakataon. Baka sakali, mas maging maayos sa susunod na buhay. Ano ba, yang pinagsasabi mo? Paalam na ito sa'yo. Aalis na ako. Umuwi ka muna. Ikaw, Nandito lang ako. bahala ka. Kahit na hindi ko naalala, na ikinasal ako sa'yo. Pero, babayaran kita. Kung may problema ka sa hinaharap, diretsuhin mo akong hanapin sa pamilya Lu. Sige, hahanapin kita. Maliban sa mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig, ang ibig kong sabihin ay mga bagay na may kinalaman sa pera. Ganoon ba? Teka. Gusto ko malaman ang mga nangyari noon. Pwede mo bang ikwento sa akin? CJ,